Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sawata sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sawata. May muntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 28. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa aming kasunduan. Ang aking pangako sa kanya'y iiral ang aking pangako sa kanya'y iiral mananatili sa aming kasunduan at mananatili sa aming kasunduan. Ang aking ako sa kanya'y iiral ang aking pangako sa kanya'y iiral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo na kami linisin, baguhin ang banal na dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Sawata sa probinsya ng Davao del Norte. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Sawata nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitakda, maitalaga ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Sawata. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 5 kabanata. Ang talata po ay 11 hanggang 10 hanggang 14. Pagkasabi nito ng Paraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipto at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinasasabi ng Paraon na hindi kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang banguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon at ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Ginalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila'y inaapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinapagawa ng tisang
Sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa pagkakataon pong ito, ating bubulayin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, yung pananampalataya sa gitna ng mabigat na pasanin. Nakaranas na ba tayo ng sitwasyon kung kailan sinubukang sumunod sa Diyos, doon palalong humirap ang buhay? Sa bahaging ito ng Exodo, sinunod ni na Moises sa taro ng utos ng Diyos na sabihin sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Ngunit sa halip na lumaya, lalong nagalit ang Faraon at dinagdagan pa ang kanilang hirap. Yung dating dayami na isinusupply sa kanila, ipinapadala sa kanila, biglang nawala. At ang sabi ng Faraon, bahala silang humanap ng dayami. Ang pagtindi ng pagsubok ay hindi tanda na iniwan na tayo ng Diyos, kundi paghahanda sa kanyang mas dakilang pagliligtas. Isa pong katotohanan na ang kaaway ay gumagawa ng paraan upang tayo'y labis na pahirapin. Alam niyo po, naranasan yan ng inyong lingkod na nung ako po ay nagdesisyon na ganapin ang kalooban ng Panginoon, ang atake ay hindi lamang sa labas, maging sa loob ng sambahayan. Ano po? At mula dito, naging maliwanag sa akin yung nagiging reaksyon ng mundo sa katotohanan. Kasi nung marinig ng Faraon ang mensahe ng Diyos, ang tugon niya ay kalupitan. Inalisan sila ng dayami, ngunit ang bilang ng tisa na dapat gawin ay hindi binawasan. Alam niyo po yun? Parehong dami ng dayami, parehong dami ng tisa ang gagawin nila. So, hindi sila dadalhan ng dayami. Ano po? Huwag tayong magtaka kung kapag nagpasya tayong mamuhay ng tama, mas dumarami ang panggigipit sa atin ng sanlibutan. Ang kaaway ay kumikilos kapag nakikita niyang papalapit tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga ng katotohanan ito na hindi natin marapat baliwalain na sa gitna ng mga pagod at pag-uusig, tayo'y nagpapatuloy na sumusunod. Ginalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto para maghanap ng dayami, habang patuloy silang inaapura at pinahihirapan ng mga tagapangasiwa. Alam niyo po, ito ay isang katotohanan. Kanina po, mawalang galang na bumili ako ng uulamin ko, ng manok at mag-aadobo ako. So, bumili ako ng sibuyas, bawang, dinagdagan ko ng kamatis sa kaluya. Tapos, nung namimili na po ako ng mga mantika, suka, toyo, alam nyo ba? Nagkwentuhan pa yung kahera at yung nagtitinda sa akin. At hindi isang beses. Matapos na tipunin yung aking mga binili at sinabi sa aking 80, pagkabigay ko ng pera, nagkwentuhan ng dalawang maganda.
Alam niyo, tinitingnan ako ng mga kasamahan nila kasi nasa loob sila, nasa labas ako ng tindahan. Tinitingnan ako. Sabi ko talaga, "Tagalan niyo pa?" Sabi ko. "May 1 oras pa, puwede pa akong maghintay dito ng matagal." Alam niyo yung kapag gumagawa kayo ng tama, may mga tao na itinakda para kayo'y subukin. Diyos ko talaga naman. Yung mga panahon na napapagod ka ng sumunod, mararanasan mo yung pisikal, emosyonal at espirituwal na pagod. Eh, galing ho ako sa biyahe, pagkainit-init ho nung panahon, dala ko ho yung isang backpack na nasa likod ko, tapos may bag pa ako na isa. Sabi ko, grabe talaga sila. Yung pagod na pagod ka na, yung pisikal mo, yung init ng panahon. So, normal naman pong mapagod, 'no? Pero, yung pagod sa ilalim ng paraon, pansamantala lang yun. Yung pagod sa ilalim ng mga tao na nag-aakala na sila'y mas higit kaysa sa atin, pansamantala lang. Pero yung kapahingahan sa kaloob ng Panginoon sa atin, panghabang buhay. Alam niyo po ang maliwanag na nakikita natin dito, yung kawalan ng katarungan ng tao. At kapag tinignan natin ang ginagawa ng Diyos, nasa Kanya ang kumpletong katarungan, binugbog, binubugbog ng mga kapatas, binubugbog ang mga kapatas na Israelita kapag kulang ang nagagawang tisa. Isang sitwasyon na walang katarungan. Hinihingi ang parehong resulta pero binabawasan yung pagkakaloob ng mga kagamitan. Diba? Hindi makatwiran. Pero, alam nyo, ang nakakatuwa, hindi mawawala ang Panginoon. Nakaranas ka na ba, kapatid, ng unfair treatment sa pamilya, sa trabaho, sa lipunan? Nakikita ng Diyos ang bawat latay, ang bawat pat ng pawis. Ang tahimik na sandali ng Diyos. Sa talatang ito ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam. Naghahanda siya para sa mga salot na magpapabagsak sa ito. Ang Exodus chapter 5 ay tila isang madilim na kabanata. Ngunit ito ang tungtungan patungo sa himala ng dagat na pula. Kung mabigat ang pasanin mo ngayon at parang pinagkakaitan ka ng dayami ng buhay, huwag kang magtiwala ka na ang Diyos na nakaririnig sa daing ng mga Israelita ay siya rin Diyos na nakaririnig sa iyo. Ang Faraon ay may pansamantalang kapangyarihan. Ngunit sa Diyos ang huling salita na lang. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat na samantalang kami po ay napapagod, nahihirapan, nabibigatan. Ikaw po, Panginoon, ay nananatiling nakatunghay sa aming mga pang-araw-araw na karanasan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Lord, dinadalangin din namin yung mga tao na nagiging dahilan upang kami ay makaranas ng mga unfair treatments. Patawarin mo po. Hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa na ang kaaway ay nagagamit sila upang kami pahirapan.
At sa oras na ito, dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang maglinis sa lahat ng mga istorya, sa lahat ng mga kaalaman, ng mga pangyayari na sa amin ay nagdulot ng sakit at kahirapan. At sa oras na ito, ang aming panalangin, kami po ay palayain upang tunay na maglingkod at makasunod sa iyong kalooban. Ama, amin din pong idinadalangin sa iyong bayan ng Sawata sa probinsya ng Davao del. Aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Sawata ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, mamahalan at pagkakaisa. Nawa ito po ang maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Sawata. And we declare the power of revival in Jesus' name. Yan mo, Panginoon, na dumaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. At sila'y kalooban ng kaunlaran. Hayaan mong dumalo sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo rin po, Panginoon, na matanggap, maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America race in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga tagapangulo, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na siyang maghari sa aming gobyerno. Ikaw po ang maglantad ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na matagpuan ang katarungan sa iyo. As we also pray, Panginoon, na ikaw din ang magpala sa mga misyonero namin at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yaan mong sa mga bansa na yung pinagdalhan mo sa kanilang kapangyarihan ay dumalo sa pangalan. As we also pray sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ito pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay sila sa pagganap ng iyong kalooban. We also pray for the fulfillment of your purposes sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito para mapangyari ang dakilang kalooban. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo mga bayang ito ng may kapangyarihan at lumaloy ang iyong kalwalhatian. Maging sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Lord, we declare the power of revival, Jesus. As we also declare your blessing of peace sa bansang Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung po salita ito, mas ng Panginoon sa inyo at sa inyong isapan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and land with park, with a new and with a interesting business. Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus. Amen. Amen.
Many, 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 many. Praise God. Praise